Good morning. This month of April, we will embark on our new series called Snapshots of an Impactful Life. Medyo catchy siya kay especially sa mga batanon. I think na ay up sa una nga kanang mag-picture ka ang ngalan snapshot. Ang unsa di ay ang definition sa snapshot gikan sa point of view sa photographer at least is to show life as it really is rather than a constructed representation. It means to say nga ang snapshot kanang gipicturan ka nga wala ka kabalong gipicturan di ay ka. Kanang term nga gigamit karon kanang stolen picture. So it means to say nga gipicturan ka unknowingly o mao gito ang tinuod nga kinabuhi. Gawas atong ginapangandaman nga mo make up ka, pangandaman nimo filter, lahi siya nga dili sa ingon nga duol sa realidad. So a snapshot according to the point of view sa photographer ang paghatag og hulagway sa kinabuhi as it really is. So tagaan nato og mas clearer nga kanang kalahian sa photography versus sa snapshot. Mupakita ko og picture. Palihog ko og display sa yan. Latest picture. Silang tanan kabalo sila nga ipicturan sila. And that is a photography means to say kanang gipangandaman. So tanan sila maningkamot gina nga dili magkagusbat ang ilang mga naong. Kay kabalo man sila gipicturan sila. Next picture is yon. Wala sila kabantay nga naay ay kamera. So kung i-compare nimo ang first picture nindot kaayo, compare nimo diha, dili sila organized. Dili sila arranged, unaware sila og mao na tinuod nga kinabuhi. Nga kung unsay makit-an sa tawo, unknowingly dunay ka-observe sa ato. And that kind of living maghatag na siya impact kung unsa ang ato ang kinabuhi. Hello? Kung ato na siyang tagaan o dako kayong pagtagad, kumusta di ay ta sa dihang picturan ta sa panahon nga wa ta kabalong picturan ta? Kay mao man na ang tinuod nga kinabuhi. And that it will give an impact sa ato ang society niining atong lumalabay nga kinabuhi kung kumusta ta. Posible kung makapangandam ta ang atong bitbiton, Bible. Pero kung dili ta kapangandam, unsa may atong gibitbit? Posible kung nakapangandam ta ang tao maglantaw nato as is nga Christian ta, pero kung dili ta kapangandam, posible ang mapicturan sa ato ang lain nga pagkatao. Unknowingly, ikuhaan ta og hulagway o gunya mao toy ilang makita o mao toy mahimong basihan kung unsay mahimong impact niini sa kinabuhi ngadto sa ato ang society. For this morning, ang ato ang topic is all about pursuing a meaningful existence. Pursuing a meaningful existence. Kung doon na mo yung mga Bible apps or physical Bible, ablihin inyong Bible diha sa Hebrews chapter 12 verses 14 to 17. Hebrews chapter 12 verses 14 to 17. Basahon na ko gikan sa NASB 1995 edition ng Bible. Hebrews 12:14 to 17. Pursue peace with all people and the holiness without which no one will see the Lord. See to it that no one comes short of the grace of God, that no root of bitterness springing up causes trouble, and by it many become defiled, that there be no sexually immoral or godless person like Esau, who sold his own birthright for a single meal. For you know that even afterward, when he wanted to inherit the blessing, he was rejected, for he found no place for repentance, though he sought for it with tears. Kung saan nato paghatag og dakong bili
sa atong kinabuhi aron nga muhatag kini og mas dakong kausaban sa atong palibot ingon nga mga magtutuo kita ni Kristo. Sa atong pag-identify sa verb, dunay daghan nga verb niinhi nga passage, pero duna lamay usa ka imperative verb which is i-command. Ingon siya pursue. What do we need to pursue? Pursue peace and holiness. Pursue holiness, or sa other word, it is called sanctification. A vertical relationship, kanang pataas, it means to say sanctification or holiness before God. What is sanctification? Unsa di ay ning holiness or unsa di ay ning sanctification? Now, we need to know that every Christian recognizes that there are important stages in the Christian life. Just as we are physically born, we go to school and get a job, and so as with spiritually, we are born again in Christ, grow in holiness through the Holy Spirit, and go to be with God forever. The terms Christian use to describe these important moments are justification, sanctification, and glorification. Just in case nga wala ta kabalo, unsay diferensya niining tulo, kay base ng atong una-una parehas ra ni sila og buot pasabot. These three words are used to describe the Christian journey from new birth to resurrection. First, atong hinumduman unsa di ay buot pasabot aning tulo ka butang. Justification is an act of God whereby He pronounces a sinner to be righteous because of that sinner's faith in Christ. Ang justification di ay ang usa ka pagpamuhat sa Dios nga iyahang i-pronounce, iyahang i-declare nga ang usa ka makasasala mahimong mataron tungod kay naa siya pagtuo kang Kristo. And we are justified or declared righteous at the moment of our salvation. Sa diha nga imong gidawat, atong gidawat si Jesus as our Lord and Savior, diha dayon we are called justified. Gi-justify kita tungod kay nagtuo ta kang Kristo na siya ang atong manluluwas. What is glorification? Glorification is God's final removal of sin from the life of the saints so that they stand faultless before Him in glory in eternity. At the Christ coming, the glory of God, His honor, praise, majesty, and holiness will be realized in us, and we will have direct and unhindered access to God's presence, and we will enjoy holy communion with Him throughout eternity. Glorification, it means to say nga magigkuyog na ta niya dito sa himpit, wala na'y mahimong babag sa atong access padulong sa presensya sa Dios. Now, what is sanctification? Kaya ang atong giingon diha, we need to pursue sanctification, or we need to pursue holiness for us to live a meaningful life. Sanctification is the process by which Christians are set apart for God from the rest of the world. Ang sanctification di ay usa ka proseso nga kita Kristohanon dilahi na ta sa Dios gikan sa kalibutanong mga butang. It means to say, nga kanang imong tapad, kung midawat na siya kang Jesus, dili na siya kanang ingon nga worldly ang mga binhatan. We were set apart for God from the rest of the world, or it is the process by which Christians are made holy. Ang sanctification, usa ka proseso sa dihang usa ka tawo mudawat kang Christ, na save siya, naluwas na siya gikan sa sala, mahimo na siyang balaan. So for us to have this meaningful existence, we need to pursue sanctification, or we need to pursue holiness before God. Dapat mahimo ta o magpadayon ta sa pagkinabuhing balaan. Aron nga ang atong existence dakog kahulugan, dakog impact sa ato ang palibot. We must be progressive
or experiential. And sometimes it is called sanctification. Sanctification is the effect of our obedience to the Word of God. Ang pagkaputli o ang pagpakabalaan usak ka resulta sa atong pagkamasinugtanon sa pulong sa Ginoo. It is the same as growing in the Lord or our spiritual maturity. Ingon diha sa Hebrews chapter 12 verses 14 to 17, we need to pursue holiness, that there be no sexually immoral found. Magpadayon ta sa pagtinguha sa pagkinabuhing balaan o sa pagkinabuhi nga giset apart na nilain sa Dios gikan sa kalibutan nga walay makit-an sa atong kaugalingon nga mga sexual immorality. As a sanctified individual, we need to have an attitude that are appropriate as a Christian. Hello? In order for us to live a meaningful existence, we need to have the appropriate attitude of a Christian. Pursuing holiness, it means that we do not bargain our faith with worldly pleasures that give short terms of satisfaction. Kung atong tun-an pag-ayo, kung atong lantawon balik ang verse nga atong gibasa kaganiya, gihimong example si Esau nga iyahang gikambyo ang iyang birthright just for a single meal. Nagluto si Jacob ug pagkaon kani si Esau, gikan siya sa iyang trabaho. Pag-ulit niya, nasimhutan niya, nga humot kaayo, ingon siya, pakan ako. Ingon si Jacob, sige, pero sa usa ka kondisyon, dapat imong ihatag sa ako ang imong birthright. Sa ilahang panahon kaniadto, dako kaayo og bili kanang mahimo kang kamagulangan. Gawas karon kay og kamagulangan kasagaran mao may saligan no. Pero sa una sa ilaha, ang kamagulangan dako kaayo kag reward nga madawat tungod kay ma-inherit nimo ang tanang panalangin sa imong ginikanan. Ma-inherit nimo ang pinakadako ka portion sa blessing. Ug nining panahon na dili lang ingon nga worldly blessing ang iyang ma-inherit, even the spiritual blessing nga i-declare sa ilahang amahan. Pero tungod kay nahumutan siya, ganahan siyang mukaon, iyang gikambyo, iyang gibargain ang iyang birthright for a single meal. Let us pursue holiness, that we do not bargain our faith with worldly pleasures that give us short terms of satisfaction. Ang storya ni Esau naghatag kanato og usa ka rason or nagpakita kanato nga ang atong mga sayop ug ang atong mga sala dunay consequences nga moabot ug ang uban niini consequences nga atong maangkon madawat hangtod sa hangtod. Nga bisan ang repentance, ang forgiveness dili maka-eliminate sa atong consequences. Mapasaylo ta, pero ang atong bunga, ang atong consequences dili mawala. Igsoon, pila ba kahigayon nga nagdesisyon ta sa atong kinabuhi base sa unsa ang atong gikinahanglan karon, rather than unsa ang atong gikinahanglan sa mas taas pang adtuanan sa atong kinabuhi. Si Esau, kambyo niya ang iyang birthright tungod lang sa usa ka kananan. Unsa may atong gikambyo or atong gibargain sa ato ang faith aron lang na matagbaw ta sa atong gikinahanglan karon. We need to evaluate the long-range effects of our decision and actions. Pursuing holiness, it means that we will not be rejected when we wanted the reward or the blessings. Bisan kung saon ug mahay ni Esau,
Dili na gyud to maadto sa iyaha ang iyang birthright. Ikambyo naman niya. Doon ay mga panahon nga bisag kung saon nato ugmahay, wa na gyud tay mahimo. Ato namang gibargain ang ato ang faith. For us to pursue a meaningful existence, we need to pursue holiness or sanctification. A sanctified life will always long to pursue peace. Ang tawong gibalaan sa Dios, mangandigid siya kalinaw. First, we need to pursue holiness. Tungod kay balaan ta atubangan sa Dios, diha atubangan sa tao, atong pangandoyon kanunay ang kalinaw. We need to pursue peace. A sanctified life will always look for peace and become an agent of peace. Ang tawong gibalaan na og nagkinabuhing balaan, mangandoy gid siya kanunay nga mahimo siyang ehemplo sa kalinaw. Lisod kaayo nga mo-claim ta that we are living a sanctified life, unya palaaway kag silingan. Pursuing peace with all men, that no root of bitterness will spring up against that causes trouble. Ang pagpangandoy sa kalinaw, batok or tali sa mga katawhan, aron sa ingon nga walay mutubo nga kaaligut-gut nga mo'y hinungdan sa away. To live a meaningful existence or to live a meaningful life, kinahanglan kitang Kristohanon as a sanctified individual, mahimo tang ehemplo sa kalinaw, ug dili kita mo'y mahimong ugat sa kagubot diha sa atong society, especially sulod sa atong simbahan. Ug kinahanglan nga dili kita or mag-amping kita nga dili kitay mahimong rason ang atong isig katawo magbaton ug dili maayong pagbati. Be not the reason why many people become defiled. Kabantay ba ta nga ang kadaghanan sa mga tawo mubiya sa pag-alagad kay na-Istanbul ni so and so, mahimong milad ang ilang kinabuhi. Nga naman, mawad-an sila og paglaom, mawad-an sila og pagdasig, mawad-an sila og kanang pagtaas nga pagtan-aw sa Kristohanon. Ang ending, ingon siya, maayo pa man ko anak nila. Ako simba-simba pero di man ko palaaway. Pursue peace, that no one comes short of the grace of God. Paningkamutan nato nga dili ta mahimong rason nga nang ang uban mubiya sa grasya sa Dios tungod sa atong mga dili maayong paagi sa pagkinabuhi. Igsoon, kung atong lantawon ang preceding text niini nga passage, we are told from verse 1 to verse 13 that we are encompassed about this great cloud of witnesses. Gilibutan kita sa daghang mga nagalantaw kanato. A great cloud of witnesses, mga tao nag-obserbar kanato kung paunsa magkinabuhi ang Kristohanon. Mo nang ingon siya diha, ingon ang author, do wala i-declare kung kinsa ang author aning nga libro, pero nagpasidaan siya, let us be careful enough. Let us be careful enough. What are you pursuing in life? What are we pursuing in life? Are we pursuing money? Are we pursuing power? Are we pursuing temporary pleasures? What are we pursuing in life? The writer advises the reader to pursue peace among men
by avoiding becoming the reasons of somebody's bitterness, not causing trouble, and pursue holiness before God by not bargaining our faith with His worldly pleasures. Unsa may buot pasabot niini kanato, doon ako'y pang take home sa atong tanan. Ingon sa dinha, to live a meaningful existence, we must pursue holiness before God and live with peace among men. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ayong buntag, kanang tanan.